Isang tahimik na umaga sa paaralan ng Campbell University. Ang araw ay nagsisimula pa lamang. Ngunit abala na ang mga estudyante sa kani-kanilang mga gawain. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang tila hindi alintana ang nangyayari sa paligid. Ito ay si Belle. Si Belle ay palaging makikitang naglalakad ng tahimik sa koridor. Nakatungo ang ulo habang binabasa ang isang libro. Hindi pansinin ng karamihan. Hindi rin siya nakikipag-usap sa kahit na sino. Isa siyang nerdy na babae na palaging nasa library. Naka-uniforme ng maayos at palaging may makapal na salamin na nakaupo sa kanyang ilong. Wala siyang kaibigan, walang social life, at tila walang kahit na anong kilig sa kanyang buhay. Sa kabilang dako ng koridor ay naroon naman si Jake at Marco, ang dalawang pinakakilalang playboys sa buong campus. Kilala sila hindi lang dahil sa kanilang kaakit-akit na muka at matipunong pangangatawan, kung hindi pati na rin sa kanilang reputasyon bilang mga heartthrobs ng campus. Lahat ng babae sa paaralan ay tila naaakit na sa kanila at walang babaeng hindi nila kayang paikutin sa kanilang mga palad. Ayon ang sabi ng karamihan. Habang nakatambay ang dalawa sa gilid ng locker, biglang napadako ang kanilang tingin kay Belle na walang kamalay-malay na naglalakad mag-isa sa harapan nila. Abala sa pagbabasa ng libro, napangiti si Jake nang makita ito. "Pre, tignan mo yun oh," bulong ni Jake kay Marco habang tinuturo itong si Belle. "Siya yung lagi kong nakikitang naglalakad mag-isa. Mukhang tahimik at nerdy at walang social life. Perfect target para sa susunod na laro natin." Napataas ang kilay ni Marco at saka napangisi. "Laro? Anong iniisip mo, bro?" "Bets?" Mabilis na sagot ni Jake. Sabay kibit balikat. 10,000 kung sino ang unang makakaakit kay Belle at makakauna sa kanya. Napahalakak si Marco. "Talaga bro? Mukhang wala namang challenge yan. Pero sige, pahayag ako. 10,000 ha?" "Oo, 10,000. Ani ni Jake. Tiyak sa sarili. At para hindi tayo magloko, walang daya, walang pagsasabi sa kanya. Isang patas na laban. Nagkamay ang dalawa bilang tanda ng kanilang pustahan. Ang ngiti ni Jake ay puno ng kumpiyansa, habang si Marco naman ay tila nag-iisip ng mga estratehiya. Para sa kanila, isa lamang itong laro. Isang hamon para sa kanilang ego. At pati na rin sa reputasyon bilang mga heartthrob ng paaralan. Habang palapit si Jake kay Belle, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Ngunit binaliwala niya na lamang ito. Ang mahalaga ay manalo siya sa pustahan. Kaya naman sa unang pagkakataon, nilapitan niya si Belle at binati ito. "Hi," bati ni Jake na may malapad ng ngiti sa labi. Inaasahang babalik ko si Belle o magugulat. Subalit na natiling tahimik at tila walang narinig si Belle. Patuloy lamang ito sa pagbabasa ng libro. Napangisi si Jake. Hindi siya papayag na hindi makuha ang atensyon ng babaeng ito. "Oy Miss Belle, tama. Lagi kitang nakikita dito sa koridor." Patuloy niyang sabi. Mas pinaba ang boses at pinilit na gawing mas malambing. Saglit na tumigil si Belle at tumingala. Kita sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkalito. "Oo, bakit?" Ang simpleng sagot nito, walang emosyon sa boses. Napangiti si Jake. "Wala lang, gusto lang kitang makilala. Mukhang tahimik ka kasing palagi. Baka gusto mong sumama sa amin minsan. Pwede ka naman naming maging kaibigan eh." Pero sa halip na kilig o tawa ang makita sa mukha ni Belle, nakita ni Jake ang isang malamig na titig. "Salamat na lang sa offer, pero mas gusto ko ang tahimik." Hindi inaasahan ni Jake ang sagot na iyon ng babae. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Isa pa, may pustahan siyang dapat na mapanalunan. Habang lumalayo si Belle, narinig niya ang tawa ni Marco sa hindi kalayuan. "Mukhang mahirap ang laban bro," sabi ni Marco na tumatawa. "Good luck na lang." Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ay mas lalo pang na-challenge si Jake. Sa isip niya, siya ang kauna-unahang magpapatibok ng puso nito.
at walang makakapigil sa kanya. Habang patuloy na naglalakad si Belle, nag-iisip si Jake ng susunod na hakbang. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang tulad lamang ni Belle na tahimik at tila walang interes sa kahit na anong bagay, maliban na lamang sa mga libro, at lalong ginaganahan kapag may hamon. "Belle!" Sigaw ni Jake. Hinabol niya ito, at sa pagkakataong ito, ay punesto niya ang sarili sa harapan ni Belle. Hinarangan niya ang daraanan nito. "Alam ko, hindi mo ako kilala, pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon, no?" Napabuntong hininga na lamang si Belle at iniangat ang kanyang mga mata mula sa libro. Itinoo ng malamig na tingin kay Jake. "Anong gusto mo, Jake? Kung gusto mo akong piruin, nakakatawa na to." Malamig na tugon ni Belle. Nagulat na lamang si Jake sapagkat alam ni Belle ang pangalan niya. Kilala mo pala ako?" Tanong niya. Sinusubukang gawing mas kaakit-akit ang kanyang tono. "Well, mabuti naman. Hindi kita bibiruin. Gusto lang talaga kitang makilala." Napatingin si Belle ng diretso sa mga mata ni Jake. Sinusuri kung seryoso ba ito o nagpapanggap lamang. "Siguro naman ay alam mo na hindi ako interesado sa mga laro nyo." Napakamot si Jake sa batok, tila nag-iisip ng magandang palusot. Hindi ito laro, Belle," sabi niya nang may bahagyang pagtatampo sa boses. "Wala lang. Parang gusto lang kitang maging kaibigan. Bakit hindi natin subukan?" "Kaibigan?" Ulit ni Belle. Parang may pangungutya sa kanyang boses. "Hindi ko yan kailangan." Napatigil si Jake. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ganito pala katigas ang nerd na ito, na kung tutuusin, ay madali lang naman para sa kanya na paamuhin ng magagandang babae. Ngumisi si Belle. Halatang hindi siya nagpapalinlang. "Isa ka lang sa maraming nag-aaksaya ng oras ko." Saka siya maling tumalikod at naglakad palayo. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Jake na sumagot. Naiwan si Jake na nakatulala, hindi makapaniwala sa mabilis na pangyayari. Narinig niya ang muling pagtawa ni Marco mula sa likuran. "Oh bro, parang ang bilis ata ng laban mo ah. Mukhang wala kang pag-asa kay Belle." Kantsaw ni Marco habang papalapit. "Hindi pa to tapos, tol," sabi ni Jake. Pilit na iniangat ang sarili. "Mas magiging creative lang ako." "Creative? Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Marco, na tila naaaliw. "Sige nga, anong plano mo ngayon?" Nag-isip si Jake. Tila napipilitang sumeryoso sa pustahan. Ngumiti si Jake. Tila may nabubuong ideya. "Watch and learn, bro." Kinabukasan, bumalik si Jake sa library. Isang lugar na bihira niyang puntahan. Hindi niya inaasahan na magiging madali ang kanyang plano. Pero handa siyang magsakripisyo. Alam niya na doon palaging naroroon si Belle tuwing recess. Nang makita niya ito sa isang sulok, binuksan niya ang isang libro at sinimulang magkunwaring nagbabasa. Habang nakaupo siya roon, lihim niyang pinagmamasdan si Belle na abalang-abala pa rin sa pagbabasa. Tila ba may mundo itong kanya lamang. Hindi nagtagal, napansin din siya ni Belle at napakunot ang noo. "Bakit ka narito, Jake?" Tanong nito na tila may halo ng inis. "Naisip ko lang mag-aral." Mabilis na sagot ni Jake. Tinakpa ng kaba sa kanyang boses. "Minsan, kailangan rin seryosohin ng pag-aaral, hindi ba?" Napataas ang kilay ni Belle. Halatang hindi naniniwala. "Kung gusto mong seryosohin, dapat matagal mo nang ginawa." Sagot nito bago muling ibinalik ang kanyang atensyon sa binabasa. Ngunit hindi nawalan ng loob si Jake. Alam niyang matagal na proseso ito. Pero sa isip niya, mas mahirap ang laban, mas matamis ang tagumpay. At kung makuha niya si Belle, hindi lamang ang 10,000 ang magiging premyo, kung hindi ang kasiyahan ng kanyang ego. Habang patuloy siyang nagkukunwaring nag-aaral, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Ito pala ang simula ng laro. Habang naglalakad si Belle pauwi mula sa library, naisip niya kung anong pinaplano ni Jake. Alam niyang siya ang perfect target dahil tahimik siya at sa tingin ng marami ay madali siyang paikutin. Kilala ang dalawa sa pagpapahiya ng mga babae sa campus pagkatapos nila itong paglaruan.
Akala nila ay wala siyang alam dahil bago lamang siya rito. Hindi siya tulad ng ibang babae sa campus. Hindi siya magpapaloko. Pagdating sa kanyang dorm room, naupo siya sa gilid ng kanyang kama at muling binuklat ang kanyang notebook. Ngunit imbes na mga lecture notes ang laman, makikita ang mga pahinang punong-puno ng mga plano. Ito ay mga hakbang kung papaano niyang maiiwasan sina Jake at Marco. Ano ba ang naisip nila? Bulong niya sa sarili. Nabadali akong paikutin? Nagdesisyon siyang ipakita sa kanilang dalawa na hindi siya basta-bastang babae. Kinabukasan, sa loob ng cafeteria, masaya at maingay ang paligid. Abala ang mga estudyante sa kani-kanilang mga usapan. Sa isang sulok, nakaupo si Marco kasama ang ilang kaibigan, habang si Jake naman ay naroon sa kabilang mesa. Tinatanaw si Belle na pumapasok sa cafeteria dala ang kanyang libro. Bro, huwag kang magpapatuloy ka sa plano mo ah. Sabik na sabi ni Marco nang mapansin ang direksyon ng tingin ni Jake. Pero mukhang walang epekto ang pagiging seryoso mo sa kanya. Ngumiti lamang si Jake, puno ng kumpiyansa. Walang makukuhang madali, Marco. Hindi lahat ng babae katulad ng mga dati nating nakilala. Si Belle, ibang klaseng challenge siya. Napailing si Marco at sinabihan ito ng, good luck na lang bro. Ako naman ang gagalaw ngayon. Tingnan natin kung anong klaseng diskarte ang gagawin mo pagkatapos. Tumayo si Marco at lumapit kay Belle na abalang nagsusulat sa isang sulok. Tumikhim siya ng malakas para kunin ang atensyon nito. Hey Belle, bati ni Marco na may kasamang ngiti. Mind if I sit here? Saglit na tinignan ni Belle si Marco. Kung nagugutom ka, maraming bakanting mesa, bakit dito pa? Natawa si Marco sa sagot ni Belle. Alam mo, gusto ko lang makipag-usap. Alam kong hindi tayo magkaibigan. Pero baka naman pwede tayong magsimula doon. Bumuntong hininga si Belle. Alam niyang ito ay bahagi lamang ng pustahan. Kung gusto mong makipag-usap, sige, pag-usapan natin ng lesson sa physics. Sagot niya, sabay buklat sa kanyang notebook. Napalunok si Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula kay Belle. Physics? Tanong niya. Tila nawawala na ng pag-asa sa pakikipag-usap. Ngumiti si Belle. Halatang alam niya kung paano iritahin si Marco. Oo, physics. Mahirap pa para sa'yo? Tanong niya na tila nangaasar. No, of course not. Sagot ni Marco. Pero baka ibang bagay naman ang pag-usapan natin ha? Like hobbies mo o kung ano ang mga bagay na gusto mong gawin. Physics? Maikling sagot ni Belle. Hindi inalis ang tingin kay Marco. Muling napalunok si Marco at napakamot sa ulo. Alam niyang hindi ito ang inaasahan niya. Hindi nagtagal, napansin ni Jake ang pagiging awkward ni Marco at napangiti ito ng lihim. Good luck sa'yo Marco, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng lahat, alam ni Jake na hindi basta-bastang makukuha si Belle. Pero habang pinagmamasdan niya ito, tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi lang ito patungkol sa pustahan. May kakaibang bagay kay Belle na umahamon sa kanya. Isang bagay na hindi niya mawari pero gusto niyang malaman. Lumipas ang mga araw at naging kapansin-pansin ang pagbabagong nagaganap sa likod ni Belle. Madalas na siyang makikitang binabati ng mga tao sa koridor. Hindi dahil sa naging popular siya, kung hindi dahil na rin sa presensya ni Jake at Marco sa kanyang tabi. Nagiging tampulan ng usapan ng bawat kilos ni Belle. Ang bawat paglapit sa kanya ni Jake at Marco at ang bawat sagot niya na tila hindi naaayon sa inaasahan ng karamihan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Belle. Tila alam niya kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi siya nagpapakita ng kahit na anong senyales na naaapektuhan siya. Mas lalo pang naging malalim ang kanyang atensyon sa kanyang mga libro at pag-aaral. Naging malinaw sa kanyang isipan ng isang bagay. Kung laro ang gusto ng dalawang playboy na ito, laro rin ang ibibigay niya. Ngunit hindi sila mananalo. Isang araw, habang naglalakad si Belle patungo sa library, muling hinarang siya ni Jake. Ngayon ay may hawak niya siyang isang piraso ng papel.
isang invitation sa isang party na gaganapin sa bahay ni Marco sa katapusan ng linggo. Bel, gusto sana kitang imbitahan sa party sa Sabado, sabi ni Jake. Pilit na binibigyan ng lambing ang kanyang boses. Hindi naman ito gaya ng inaasahan mo. Gusto ko lang na makita mo ang ibang side ng buhay, na hindi laging libro ang hawak. Saglit na tumigil si Bel at tinignan si Jake. Tila binabasa ang kanyang intensyon. Party? Tanong niya, mabagal na tumango. Anong meron sa party na yon? Sa tingin mo, ay makakapagpabago ba yun ng isip ko? Napangiti si Jake. Wala naman akong gustong baguhin. Gusto ko lang malaman mo na may masaya pang bahagi ng buhay bukod sa pag-aaral. Tumikim si Bel at tumawa ng bahagya. Kung inaasahan mong makakita ko sa isang party, pas nagkakamali ka. Sagot niya ng may bahid na pang-uuyam. Pero sige, pupunta ako. Baka sakaling may matutunan ako. Nagulat si Jake sa naging tugon ni Bel. Hindi niya inaasahan na papayag ito. Talaga? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Bel ng matamis, ngunit may kalakip na sarkasmo. Oo, bakit naman hindi? Sige, asahan ko ang pagdating mo ha. Uwi ka naman ni Jake. Sa party ng Sabado ng gabi, nagsimula ang gabi na may kasiyahan at ingay sa bahay ni Marco. Puno ng mga estudyante ang bawat sulok ng bahay. Ang musika ay malakas at ang ilaw ay tila naglalaro sa mga mata ng mga bisita. Nasa isang sulok si Marco, kausap ang ilang kaibigan, habang si Jake ay abalang tumitingin sa paligid, hinihintay ang pagdating ni Bel. Bro, sigurado ka bang darating siya? Tanong ni Marco kay Jake, may halong duda sa boses. Ngumiti naman si Jake, bagamat may kaunting kaba sa dibdib. Oo, sinabi niya pupunta siya. Sagot niya, kahit sa loob niya ay hindi siya sigurado kung sinusubok lamang siya ni Bel. At nang mga ilang sandali pa, ay dumating nga si Bel. Simple ang kanyang suot na damit, isang plain white t-shirt at jeans. Pero kahit sa kanyang kasimplehan, napansin siya ng lahat. Bumaling ang mga tingin ng mga tao sa kanya. Marahil iniisip kung ano ang ginagawa ng tahimik na nerdy na babae sa isang party na tulad nito. Naglakad si Bel papunta kay Jake habang ito ay nakangiti. Nandito na ako, sabi niya nang walang pag-alinlangan. Ngumiti si Jake, bagyang nataranta pero kagad namang bumalik sa kanyang dating kumpiyansa. Well, enjoy the party. Baka gusto mong sumayaw. Napatitig si Bel kay Jake at ngumiti ng bahagya. Sasayaw? Hindi ako marunong, pero sige, subukan natin. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Jake ang kamay ni Bel at hinila siya patungo sa dance floor. Hindi niya mapigilang mapansin kung paano tila walang pag-aalinlangan si Bel na sundan siya. Pero may kung anong pakiramdamang namumuo sa puso ni Bel. Nagsimula silang sumayaw at habang pinagmamasdan ni Jake si Bel, napansin niya na tila walang pakialam si Bel sa paligid. Walang takot o kaba sa kanyang mukha. Tila ba wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao. Bakit ka sumama, Bel? Tanong ni Jake habang sumasayaw sila. Tumingin si Bel sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi. Bored kasi ako. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tila nagiging mas malalim ang bawat tanong at sagot. Parang nalulunod si Jake sa bawat salita ni Bel. Hindi dahil sa nilalaman ng kanyang mga sinasabi, kung hindi dahil sa paraan ng kanyang pagkukwento. May kakaibang aliw sa paraan ng kanyang pananaw sa mundo, na tila bawat salitang binibitawan ay may layuning palawakin ng kaisipan. Habang pinagmamasdan ni Jake si Bel, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Nakakagulat dahil hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Dati, ang tanging iniisip niya sa tuwing pumupunta sa mga party na ito ay ang magpakasaya at maghanap ng kasiyahan. Pero ngayon kasama niya na si Bel, parang may kakaibang pakiramdam na umaakit sa kanya. Isang bagay na mas matimbang kaysa sa ingay at kasiyahan ng gabi. Alam mo Jake, sabi ni Bel habang iniinom ang juice na iniabot ni Jake sa kanya. Hindi ko talaga na-expect na mag-enjoy ako rito. Bakit naman? Tanong ni Jake, nag-aalinlangan. Masaya naman dito, hindi ba? Oo, masaya.
Sagot ni Belle. Ngunit tumingin siya sa malayo. Tila may iniisip na malalim. Pero hindi ito ang klase ng party na gusto ko. Mas gusto ko yung tahimik. Yung may konting usapan, may konting tawa, pero hindi ganito kagulo. Ngumiti si Jake. Naiintindihan ang ibig sabihin ni Belle. Mukhang hindi mo talaga trip ang ganitong klaseng party, no? Pero salamat at pumunta ka pa rin, ha? Nagkibit balikat si Belle. Nag-blush ang kaunti ang mukha niya. Gusto ko lang maranasan. And gusto ko rin kasing malaman kung bakit ka nagiging interesadong hiyain ako. Nagulat si Jake sa direktahang tanong ni Belle. Ngunit ngumiti lamang siya ng bahagya. Simple lang. Naging curious ako sa'yo. Iba ka sa mga nakikita kong babae. Tahimik pero malalim. Parang may ibang mundo kang ginagalawan na gusto kong malaman. Napangiti si Belle. At sa unang pagkakataon, tila nagbukas ang kanyang mukha sa isang mas malaking ngiti. Isang ngiting totoo. Napansin ni Jake ang pagliwanag ng mukha ni Belle at naramdaman niya ang kakaunting kaba sa kanyang dibdib. Belle, alam mo, gusto kitang makilala pa ng lubusan. Gusto kong malaman kung ano pa yung hindi mo sinasabi sa iba, kung ano yung mga sikreto mong itinatago. Tumingin si Belle kay Jake nang may seryosong mga mata. At kung malaman mo ba ang mga sikreto ko, anong gagawin mo? Bahagyang natawa si Jake. Di magpapasalamat kasi pinagkatiwalaan mo ko. Natahimik si Belle sandali bago ngumiting muli. Sige, pero sa susunod na party, sa tahimik na lugar naman tayo. Biro niya na may kasamang kindat. Tumawa si Jake. Naramdaman niyang unti-unting lumalambot ang damdamin niya para kay Belle. Deal. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Habang patuloy silang nag-uusap, tila lumalalim ang kanilang koneksyon. Nakatingin sa kanila ang ibang bisita. Nagtataka kung bakit na ang tahimik na nerdy na babae at ang popular na si Jake ay tila napaka-komportable sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, wala pang kaalam-alam si Jake sa iniisip ng iba. Ang importante ay narito si Belle at ramdam niyang may kakaibang simula na nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Habang patuloy na nag-uusap sina Jake at Belle, pilit niyang ipinapaalala sa sarili ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Para lang sa pustahan, sa 10,000, at para mapanatili ang reputasyon niya bilang heartthrob ng campus. Ngunit habang tumatagal ang gabi, napapansin niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Sa bawat ngiti ni Belle, sa bawat kwentong isinasalaysay niya, tila ba unti-unting nabubura ang dahilan kung bakit siya nandito. Hatid na kita, Belle, alok ni Jake, habang papatapos na ang party. Malamig na rin at medyo magulo dito. Nag-aalangan man, tumango si Belle. Sige, salamat, sagot niya, may pag-aalinlangan sa boses. Habang naglalakad sila papalabas ng bahay, tahimik lamang si Belle, pero sa bawat hakbang ay parang bumibigat ang dibdib ni Jake. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ng dalaga. Pinipilit ipaalala sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Ito ay dahil lamang sa pustahan, sa pera, at pati na rin sa reputasyon. Ngunit naroon rin ang bahagi ng kanya na tila gustong huminto sa lahat ng ito. Pagkatapos niyang ihatid si Belle sa kanyang bahay, bumalik si Jake sa party. Pagdating niya, agad niyang napansin si Marco na nakaupo sa sofa. Lasing na lasing. Hawak ang isang bote ng alak. Nang makita siya ni Marco, agad itong tumayo at may ngisi sa labi. Bro! Sigaw ni Marco. Pasuray-suray na lumapit kay Jake. Congrats bro! Sumusuko na ako pre. Nakita ko yung closeness niyo kanina ni Belle. Astig ka talaga. Napailing si Jake, pero pilit nang umingiti. Wala yun Marco, madali lang yun. Ngumisi palalo si Marco, halatang lasing na lasing na. Madali lang? Bro, isang bagay na lang ang kailangan mong gawin para makuha mo yung 10,000. Kailangan mong kunin ang virginity ni Belle. Nag-init ang dugo ni Jake sa narinig. Gusto niyang suntukin si Marco, pero kailangan niyang maging kalmado. Nagpipigil siya ng galit. Pinaalalahanan na lamang niya ang kanyang sarili na ito ang dahilan kung bakit niya nilapitan si Belle. Para sa pustahan na ito. Para sa kanyang reputasyon. Ngunit nang makita niya ang inosenteng mukha ni Belle kanina,
Ang paraan ng kanyang pagngiti at kung papaano siyang nagbukas ng sarili sa kanya, parang may bahagi ng kanyang puso na ayaw niya itong ituloy. Hindi dahil sa hindi niya kayang gawin, kung hindi dahil sa hindi natutama. Napabuntong hininga na lamang siya at pinilit ng umiti. "Oh Marco, alam ko ang plano," sagot niya. Sinusubukang maging kasyual kahit sa loob-loob niya ay may bumabagabag. "Pero ayusin mo nga ang sarili mo. Lasing ka na baka kung ano pang masabi mo." Tumawa na lamang si Marco. "Kailangan ko lang kasing i-celebrate to bro. Sumusuko na ako. Ikaw na ang panalo." Habang pinapanood ni Jake si Marco na tila nawalan ng mga kontrol dahil sa kalasingan, naiisip niyang kailangan niyang magdesisyon. Kung ipagpapatuloy niya ang pustahan na ito, mawawalan siya ng respeto, hindi lamang kay Belle, kung hindi pati na rin sa kanyang sarili. Ngunit paano kung umatras siya? Bababa ang tingin ng mga tao sa kanya. Lalo na itong si Marco, na hindi titigil sa pang-asar sa kanya. Bumalik sa alaala ni Jake ang kanilang gabing magkasama ni Belle, ang kanilang pag-uusap, ang ngiti ni Belle, at kung papaano niyang naramdamang may tunay na koneksyon sa kanila. Hindi ito ang nararamdaman niya sa ibang babae noon. Iba si Belle, at yun ang nagpapaalala sa kanya na mali ang lahat ng ito. Ngunit ngayon, kailangan niyang pumili. "Marco," seryosong sabi ni Jake. Hindi na nakangiti. "Magpahinga ka na. Lasing ka na. At kung ako sa'yo, matutulog na ako." Nagkunot noo si Marco. Hindi pa rin nawawala ng ngisi. "Oo na bro. Basta't huwag mong kakalimutan ha. Isang bagay na lamang ang kailangan mong gawin." Umiwas ng tingin si Jake at tumango na lamang habang papalayo siya kay Marco. Alam niyang kailangan pag-isipan niya ito ng mabuti. Nagmumuni-muni siya habang naglalakad palayo sa ingay ng party. Alam niya ang kasunduan. Alam niya ang reputasyon niya na dapat niyang protektahan. Pero alam rin niya na ang puso niya ay tila unti-unting nagbabago. Ano na lamang ang sasabihin ng iba kung may in love siya sa isang nerd na babae? Lalo na't alam ng lahat na marami na siyang nadali na magaganda. Habang naglalakad si Jake sa kabaan ng hallway ng campus, may bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi pa rin mawala sa kanya ang mga sinabi ni Marco. Ang plano, ang pustahan, at ang kwarto sa Davis Hotel. Alam niyang ito na ang pagkakataon para tapusin ang pustahan at kunin ang perang nakataya. Pero sa tuwing naiisip niya si Belle, parang may bumibigat sa dibdib niya. Napansin niya si Belle na naglalakad patungo sa library. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Agad siyang lumapit at pinati ito. "Hi Belle," bati niya at pilit na nagpakita ng sigla. Nagangat ng tingin si Belle at saglit na naguguluhan. Ngunit ngumiti rin nang makita siya. "O ikaw pala. Hi Jake," tugon ni Belle. Tila nagulat sa presensya niya. "Anong ginagawa mo rito?" "Nagkataon lang," sagot naman ni Jake. Sabay ngiti sa dalaga. "Gusto ko sanang iyain kang mag-unwind. Alam mo na, mag-relax man lang. May alam akong isang magandang beach sa likod ng Davis Hotel. Maganda ang sunset doon." Nakita niyang may bagyang saya sa mukha ni Belle, ngunit may halong kaba rin ang kanyang mga mata. "Beach? Parang okay yun sabi ni Belle. Iniisip kung ano ang motibo ni Jake. "Pero bakit mo ako niyaya? Alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga ganitong bagay." Ngumiti si Jake. Pilit na sinisikap na gawing kasyual ang tono ng kanyang boses. "Wala lang. Gusto ko lang makilala ka pa ng mas maigi. I mean, nag-enjoy naman ako noong nakaraang gabi. Baka gusto mo lang makipagkwentuhan. Mag-relax. No pressure." Tahimik na tumango si Belle. "Sige, subukan natin," sagot niya. Bagamat may pagdadalawang isip sa loob. Magkahalong kaba at tuwa ang nararamdaman ni Belle habang naglalakad sila patungo sa beach. Hindi niya may paliwanag kung bakit siya pumayag. Marahil sa kabila ng lahat, gusto rin niyang makita kung sino nga ba talaga si Jake. Ang totoong Jake na nasa likod ng mga ngiti at charm na ipinapakita nito sa lahat. Habang naglalakad sila papunta sa beach, pansin ni Jake ang katahimikan ni Belle. Hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong,
Okay ka lang ba? Parang tahimik ka ata. Tumango si Belle, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Medyo hindi lang ako sanay sa ganitong mga bagay. Ngumiti si Jake, pinipilit ang sarili na maging kalmado. Naiintindihan ko. Alam mo, minsan kailangan lang nating lumabas ng comfort zone natin. Nang makarating sila sa beach, naupo sila sa buhangin habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Tahimik lamang si Belle, ngunit sa loob ng kanyang isip, maraming tanong ang gumugulo. Bakit kaya ako niyayang magpunta rito? Ano kaya ang gusto niyang mangyari? Napabuntong hininga na lamang si Jake. Iniisip kung paano niya sisimulan ang usapan. Belle, sambit niya sa kalmadong boses. Alam kong magkaiba tayo, pero nagugustuhan ko kung paano kang kausap. Iba ka eh. Iba talaga ako. Dahil ako ay ang nag-iisang anak ng may-ari ng Campbell University. Pag-amin ni Belle. Napakamot noo si Jake dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang ang malaking revelasyon mula kay Belle. Sa kanyang isip, tila nagbago ang lahat ng isang iglap. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naroon na rin ang kagustuhang malaman pa ang higit patungkol sa dalaga. Seryoso ka ba, Belle? Tanong ni Jake. Hindi pa rin makapaniwala. Anak ka ng may-ari ng eskwelahan? Tumango si Belle. Bagyang ngumiti ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. Oo, pero hindi ko sinasabi sa kahit na sino. Gusto ko kasi ng normal na buhay kahit papaano. Napaisip si Jake habang tumatango. Nakaramdam siya ng kaba ngunit hindi niya ito pinahalata. Pagkarating nila sa mansyon, napalunok si Jake habang nakatitig sa napakalaking bahay sa harapan niya. Parang mansyon sa mga pelikula. Malawak ang pakuran. May naglalaki ang haligi at magarang pintuan na tila gawa sa mga mamahaling kahoy. Isang bagay na hindi niya inaasang makikita mula sa isang tulad ni Belle. Nakakala niya simpleng estudyante lamang. Pagkapasok nila, agad siyang sinalubong ng mga magulang ni Belle. Ang ama niya ay may edad na. May dating at karisma na hindi pwedeng isnabin. Ang ina naman ni Belle ay napaka-elegante. Tila may kaharian na pinamumunuan sa bawat paggalaw niya. Pareho silang seryosong-seryoso habang tinitignan si Jake mula ulo hanggang paa na parang sinusuri kung karapat-dapat pa siya sa presensya nila. Ma'am, Dad, this is Jake. Pagpapakilala ni Belle na bahagyang naiiya. Saglit na tumahimik ang silid at bawat segundo, lalong nararamdaman ni Jake ang bigat ng tingin ng mga magulang ni Belle. Ang kanyang puso ay tila umaarangkada sa kaba. Naisip niyang kung alam lamang ng mga magulang ni Belle ang totoo, kung bakit niya nilapitan ang anak nila, tiyak na wala na siya rito ngayon. Ngunit nagulat na lamang siya nang mag-initiate ng pakikipag-usap ang ama ni Belle. Jake, tama ba? Tanong nito. Mababa ang boses ngunit puno ng otoridad. Ano bang pakay mo sa anak namin? Halos hindi makapagsalita si Jake. Parang natuyuan siya ng lalamunan. Gusto ko lang po siyang makilala ng mas mabuti po. Sabi niya, sinusubukang maging kalmado kahit na halatang kabado na siya. Nagpalitan ng tingin ng mag-asawa. Parang may pinag-uusapan sa isip nila. Napansin niyo ni Belle at mabilis na sumingit. Dad, Mom, Jake is a friend. He's been really nice to me. Paliwanag ni Belle na tila nagtatangkang palambutin ng matalim na tingin ng kanyang mga magulang. Nagpunta lang po kami rito para mag-usap at mag-relax. Hindi pa rin natanggal ang seryosong ekspresyon sa mukha ng ama ni Belle. Belle anak, alam mo namang protektado ka namin at gusto naming siguraduhin na kahit sino mang tao ang dumidikit sa'yo ay walang masasamang intensyon. Napalunok ulit si Jake. Alam niyang isang maling salita lang ay maaaring magpasama sa kanyang sitwasyon. Pinilit niyang ngumiti at huminga ng malalim. Wala po akong masamang intensyon kay Belle. I promise po, sir. Tahimik na tumango ang ina ni Belle, ngunit hindi pa rin nababawasan ang higpit ng kanilang mga tingin. Good, sabi ng ina ni Belle. We hope that is true.
Napabuntong hininga na lamang si Belle. Halatang naiiya siya sa naging desisyon niya. Ma'am, Dad, can we just have some time alone? I want to show Jake the garden. Nagtama ang tingin ng mag-asawa bago bumitaw ng isang mahina at maiksing sagot ang ama ni Belle. Fine, but not too long, Belle. Napasimangot si Belle, ngunit tumango nang hinawakan niya ang braso ni Jake at marahang hinila ito papalabas ng sala patungo sa hardin. Habang naglalakad sila palabas, ramdam ni Jake ang malamig na kamay ni Belle na humahawak sa kanya, na tila humingi ng kumpiyansa o kaya na may papaalong suporta. Pagdating sa hardin, sa wakas ay nakahinga na nga ng maluwag si Belle. Pasensya ka na sa kanila, Jake. Sabi niya, napayuko ng konti. They can be really overprotective. Ngumiti si Jake, pilit na pinapakalma ang sarili. Walang problema, sabi niya. Naintindihan ko, anak ka nila, kaya gusto nilang siguraduhin na safe ka. Tahimik na tumango si Belle. Alam kong weird dito, Jake, pero gusto kong malaman mo, hindi lahat ng mga tao sa buhay ko ay nakikita kung sino talaga ako. Kaya nga gusto ko sanang makilala mo rin ako bilang ako, at hindi bilang anak ng may-ari ng paaralang ito. Natigilan si Jake. Nararamdaman niyang ito na ang tamang oras para magsalita. Belle, nagsimula siyang magsalita. Pinipilit pigilan ang pangangatog ng kanyang boses. May kailangan akong aminin sa'yo. Tumingin si Belle sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Ano yun? Hinugot ni Jake ang isang malalim na hininga. Alam niyang ito ang magiging huling pagkakataon para magdesisyon siya. Nung una kitang nilapitan, hindi ito para sa tamang dahilan. Sa totoo lang may pustahan kami ni Marco. Patuloy ni Jake. Pakiramdam niya'y bumibigat ang bawat salita. Plano naming mapalapit sa'yo para lamang sa pera. Kitang-kita niya ang paggalit ng mga mata ni Belle. Halatang nasaktan at naguguluhan. So all this time, it was just a game too? Tanong ni Belle. Ang boses ay may halong puot at panghihinayang. Sa una, oo. Mabilis na sagot ni Jake. Ngunit agad na nagpatuloy. Pero Belle, ngayon, hindi na. Hindi na ito isang pustahan lang. Nagbago ang nararamdaman ko. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong mahirap paniwalaan pero naputol ang kanyang sinasabi nang umiwas ng tingin si Belle. Napansin niyang nangingilid ang mukha nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa'yo, Jake. Sabi ni Belle, ang boses ay nanginginig. Buti pa at umalis ka na. Napamulagat si Jake, nasaktan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Belle. Pero alam niyang kailangan niyang respetuhin ang nararamdaman ng dalaga. Sige Belle, pero gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng sinabi ko ngayon. Sabi ni Jake, pinipigilan ang kanyang sariling luha. Habang naglalakad siya papalayo, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali at ang panibagong determinasyon na baguhin ang tingin ni Belle sa kanya. Hindi para sa pustahan, kung hindi para sa totoong nararamdaman niya. Habang pinapakinggan ang mga tawanan sa kabilang linya, ramdam ni Jake ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya akalain na aabot sa ganito ang lahat. Sa bawat tawa at pag-aasar, parang hinihila siya pabalik sa lumang pagkatao niya. Ang taong laging may pustahan, laro at walang seryosong relasyon. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na siya ang dating Jake. Alam niya na mahal niya na si Belle. Agad niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Marco. Hindi niya alam kung papaano itong sasabihin. Pero alam niyang kailangan niya itong gawin ngayon. Sumagot si Marco sa kabilang linya. Halatang hindi seryoso ang tono. O Jake, ano na? Nadali mo na ba ang nerd na yun, bro? Huminga ng malalim si Jake. Sinikap pakalmahin ng sarili. Marco, tapos na ang laro. Napahinto si Marco. Anong ibig mong sabihin, Jake? Patapos na. Ulit ni Jake sa mas mariing tono. Panalo ka na, Marco. Hindi ko na kayang gawin ng plano. Mahal ko na si Belle. Tumawa si Marco. Malakas at may pang-aasar.
Anong sinasabi mo? Mahal? Seryoso ka ba yan bro? Si Belle mahal mo? Yung nerd na yon? Ano? Nadala ka lang sa challenge, ganun ba? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpatinag si Jake. Oo, seryoso ako. Sagot niya ng mariin. Hindi ko na kayang lokohin siya. Hindi ko na kayang gawin yung plano natin. Mahal ko na si Belle at alam kong totoo ito. Panalo na kayo. Ulit ni Jake na may mas seryosong tono. Kayo na, pero wala akong pakialam. Bro, seryoso ka ba? Tanong ni Marco habang tumatawa pa rin. Sa lahat ng babae, sa isang nerd ka pa talaga na in love? Napatingin si Jake sa dagat. Hinahanap ang tamang mga salita. Oo Marco, seryoso ako. Kung yan ang gusto niyong pagtawanan, bahala kayo. Pero totoo yung nararamdaman ko. Jake, bro! Sambit ng isa pa nilang kaibigan sa kabilang linya. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Sa lahat ng naging chicks mo, sa isang mahihain at nerdy na babae pa talaga ikaw nagkagusto? Umiling si Jake, kahit alam niyang hindi nila ito nakikita. Oo, hindi niyo siya kilala. Hindi niyo alam kung gaano siya kabait at kung gaano siya katotoo. At higit sa lahat, hindi niyo alam kung paano niya ako binago. Tahimik sa kabilang linya. Tila napaisip ang mga kaibigan niya dahil sa kanyang sinabi. Ngunit saglit lamang iyon dahil bumalik kaagad ang pang-asar at tawanan. Bro, Jake, baka naman mauntog ka lang ha. Balikan mo na lamang kami kung sakaling magsisi ka. Biro ni Marco, sabay muling tawanan ng lahat. Napabuntong hininga si Jake. Ngunit ramdam niya ang katiyakan sa puso niya. Hindi ako magsisisi Marco. Alam ko na to. At kung hindi niyo to maiintindihan, ayos lang. Matapos ang ilang saglit, narinig ni Jake ang humina ang tawanan sa kabilang linya. Sumagot ulit si Marco. Ngunit ngayon ay mas seryoso na ang tono. Sige Jake, kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan ka na lang namin. Pero alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba? Alam ko, sagot ni Jake at handa na akong harapin ang lahat ng kahinat na nito. Tumikil na ang tawanan sa kabilang linya. Isa-isang nagpaalam ang mga kaibigan niya hanggang sa si Marco na lamang ang natira. Jake, bro, sabi ni Marco, may halong pagkabahala sa kanyang boses. Sana lang alam mo ang ginagawa mo. Alam ko Marco, sagot ni Jake ng may tiwala. Hindi na to laro para sa akin. Totoo na to. Tahimik si Jake habang lumalapit sa quadrangle ng campus. Ang puso'y kumakabog sa kaba. Nagtataka siya kung bakit napakaraming tao ang nagtitipon doon. Tila may malaking kaganapan. Nang lumapit pa siya, doon niya narinig ang pamilyar na boses. Ang kanyang boses? Napahinto si Jake sa gitna ng quadrangle. Ang bawat salita, ang bawat pag-amin ng nararamdaman niya para kay Belle ay umaalingaw sa malakas na speaker. Parang pinanood niyang muli ang sarili niya habang nagsasalita sa telepono kagabi. Binabalikan ang bawat salita na binibitawan niya kay Marco. Nakita niya sa gilid ng quadrangle si Marco at ang ilan pa nilang kaibigan. Nagtatawanan ng mga ito. Tila ba walang pakialam sa damdamin niya. Lahat sila ay nakangisi. Halatang tuwang-tuwa sa ginawang kahiyan kay Jake. Jake, bro! Ano? Paano ba maging in love si isang nerd? Sabi ni Marco, sabay hagik-kik ng mga kasama niya. Ang lakas ng trip mo bro. Mula sa campus heartthrob, ngayon chip na. Napunta sa isang nerd na hindi naman kagandahan. Nag-init ang mukha ni Jake. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga estudyante sa paligid. Ang mga mata nila ay nakatuon sa kanya. Ang iba'y nagbubulong-bulungan. Ang iba naman ay tila natutuwa sa eksenang nagaganap. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na maliwanag kay Jake. Hindi siya atras at hindi siya magpapadala sa mga pang-aasar. Hindi siya magpapatalo sa kahiyang ito. Mahal na mahal niya si Belle at hindi niya hahayaang sirain ito ng kahit sino. Kahit pa nga ng sarili niyang mga kaibigan. Humakbang siya papalapit kay Marco. Ang kanyang mukha'y seryoso, puno ng determinasyon.
Anong trip to, Marco? Tanong niya. Ang boses ay puno ng lakas. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Na hindi ito laro para sa akin. Pero ikaw, ginagawa mong katatawanan ng lahat. Relax bro, sagot ni Marco. Iniiling-iling pa habang tumatawa. Gusto lang naming malaman ng lahat kung sino ka talaga. Para hindi ka na magkunwari pa. Huwag mo akong paikutin, Marco, sagot ni Jake nang mas matindi. Alam ko kung bakit mo ginagawa to. Para mapahiya ko. Para mapil mo na panalo ka. Pero alam mo kung ano? Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako natatakot sa totoo. Tahimik na nakikinig ang mga estudyante. Ang ilan ay tila naiintriga. Ang iba na may nababawasan ng ngiti sa muka. Mahal ko si Belle. Patuloy ni Jake. Malakas at malinaw. Mahal ko si Belle. At hindi ako mahihiyang ipagsigawan yan dito. Sa harap ng lahat ng tao. Hindi ako takot na umamin na nagkamali ako sa simula. Na sinimulan ko to dahil sa pustahan lang. Pero totoo na to ngayon. At wala kayong magagawa para baguhin yan. Napanganga si Marco. Tila hindi inaasahan ng ganitong tapang mula kay Jake. Bro, seryoso ka ba? Tanong niya. Halatang hindi makapaniwala. Oo Marco, seryoso ako. Sagot ni Jake. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na to. Kasi kung talagang kaibigan kita, susuportahan mo ako bro. At kung hindi naman, mas mabuti pang wala na tayong pakialamanan. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi nagtagal ay lumamig ang hangin nang si Marco ay biglang tumawa. Wow Jake, ang taas ng ere mo ah. Akala mo kung sino ka na. Sabik na bigkas ni Marco. Bago sinuntok itong si Jake sa mukha. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsabog ng sitwasyon. Agad na nagkaroon ng kaguluhan nang ang mga kaibigan ni Marco ay sumugod at nakipagtulungan sa kanya. Si Jake ay nahulog sa lupa at ang mga kaibigan ni Marco ay nagsimulang bugbugan siya. Pinilit siyang mapahina sa gitna ng kanyang mga pangarap. Habang ang suntukan ay umuugong, narinig ni Jake ang isang pamilyar na boses mula sa distansya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Belle. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. Nakita ni Jake si Belle na kasama ang 4 na mga security guard. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon habang tinututok ang kanyang mga tingin kay Marco at sa kanyang mga kasama. Belle! Sigawan ni Jake. Halos hindi makapaniwala na siya ay naroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na parang ang bawat pangarap niya ay bumabalik sa harap niya. Si Belle ay hindi nag-aaksaya ng oras. Kunin niyo sila. Utos niya sa mga security guard. Ang kanyang boses ay walang pakialam sa kaganapan. Ang mga security guard ay agad na umaksyon. Ipinadampot ang mga kaibigan ni Marco at sinubukang itigil ang kanilang pang-aabuso kay Jake. Si Marco, na nabigla sa biglaang pagdating ng mga security guard, ay sumubok na magprotesta. Anong karapatan mo, Belle? Sino ka ba sa inaakala mong nerd ka? Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Ngunit ang kanyang mga kasama ay hindi na nakipagtalo pa at napilitan ng sumama sa mga security guard. Hindi porket in love si Jake ay may karapatan ka nang ipadampot kami. At bakit ba kayo agad sumusunod sa nerd na ito, Haggard? Habang patuloy na binubuli si Belle, nag-alab ang galit sa puso ni Jake. Nagmadali siyang lumapit kay Belle. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit, ay biglang may pamilyar na boses na narinig mula sa likuran. Anong nangyayari dito? Ang tinig ay malamig, ngunit puno ng kapangyarihan at otoridad. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat nang makita nila ang ama ni Belle, si Mr. Lorenzo, na naglalakad papalapit sa kanila. Ang ama ni Belle, isang kilalang tao at may-ari ng paaralan, ay kilala sa kanyang maigpit na pagpapatupad ng mga patakaran at pagbibigay ng makatarungang pagtrato sa lahat ng mga estudyante. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot at paggalang sa lahat ng naroon. Ang mga estudyante ay nagulat at nagkatinginan. Naisip ang mga posibleng kahihinatnan ng sitwasyon. Si Mr. Lorenzo ay lumapit sa grupo. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng galit habang tinututok ang kanyang tingin kay Marco. Anong pinagsasasabi mo? Tanong niya.
Ang kanyang boses ay puno ng banta at pati na rin otoridad. Bakit mo tinatapakan ang pagkatao ng anak ko? Si Marco, na nahulog sa estado ng pagkabigla, ay nagtatangkang magsalita, ngunit naipit sa takot. Sir, hindi po namin alam. Anong hindi nyo alam? Tanong ni Mr. Lorenzo. Ang kanyang tinig ay umuugong sa galit. Nahanak ko si Belle, na hindi ko papayagan ng sino man na manakit sa kanya. Ang mga kaibigan ni Marco ay tila tinalikuran ng kanilang mga pahayag at nagmasid na lamang. Tahimik na tinanggap ang sinapit nila. Si Marco ay nagpatuloy sa pagpoprotesta. Ngunit ang kanyang boses ay naging mahina sa harapan ng kapangyarihan ni Mr. Lorenzo. Sir, kami lang po ay... Hindi na pinatagal pa ni Mr. Lorenzo ang pagtalak sa kanila. Hindi ko papayagan ng ganitong asal. Ipapa-expel ko kayong lahat sa paaralang ito. Wika niya. Ang mga security guard ay agad na umaksyon. Pinatagal si Marco at ang kanyang mga kaibigan mula sa campus. Ang mga estudyante ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyari. Ang takot at paggalang ay nadama sa bawat sulok ng quadrangle. Lahat ng tao ay nagmamasid. Ang mga mata ay puno ng paghanga kay Belle at sa kanyang ama. Ngunit nang makita ang mga pangyayari, nagulat naman si Jake nang maisali siya sa may expel. Sir, bakit po ako? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at sobrang pagkabigla. Wala po akong kinalaman sa kanilang ginawang pambubuli. Si Belle, na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, ay hindi nag-atubiling makialam. Tatay, sandali lang po. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Mabuting tao po si Jake. Wala siyang kinalaman sa pambubuli nila Marco. Siya po ang tumulong sa akin at hindi siya dapat na isama sa parusa. Si Mr. Lorenzo ay nagulat sa pahayag ni Belle. Ngunit agad niyang nakita ang katotohanan sa mga mata ni Belle. Ang kanyang galit ay naging pag-aalala. Belle, siguradong wala siyang kinalaman? Tanong niya. Ang kanyang tono ay nagiging malumanay. Opo, Dad. Sagot ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa na ipakita ang katotohanan. Si Jake ay hindi nagkasala. Siya ang nagligtas sa akin at nagbigay ng suporta. Nag-isip saglit si Mr. Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan habang iniisip ang sitwasyon. Sa uli, ay huminga siya ng malalim at tumingin kay Jake. Sige, Jake, kung sinasabi ni Belle na hindi ka kasali, hindi kita isasama sa parusa. Ngunit siguraduhin mong hindi ka na muling makikita sa ganitong kalagayan, ha? Maraming salamat po, sir. Sagot ni Jake. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pasasalamat. Hindi ko po kayo bibiguin. Habang ang mga security guard ay umalis kasama si Marco at pati na rin ang mga kaibigan nito, ang mga estudyante ay nagbalik na sa kanilang mga pwesto. Na napakaingay na nag-uusap patungkol sa mga nangyari. Si Belle at si Jake ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng mag-isa. Belle, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko, sabi ni Jake. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkahiya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Salamat sa pagligtas sa akin, ha? Si Belle ay ngumiti ng malumanay. Jake, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. At least inamin mo na kaagad na pustahan lamang ang dahilan. Kung bakit gusto mong mapalapit sa akin, mas mabuti na rin na nalaman kung totoo ang nararamdaman mo. Belle, hindi ko na tinuloy ang plano ko dahil mahal na kita. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Nagulat naman si Jake nang sinabi ni Belle. Alam ko ang totoo. Narinig ko na ang usapan niyo ni Marco kanina. Ang recorded na boses mo sa speaker patungkol sa pag-amin mo sa totoong nararamdaman mo. Alam kong ikaw ang naging dahilan ng suntukan niyo ni Marco kanina. Si Jake ay nagulat sa bagong impormasyon. So lahat ng yun ay narinig mo? Oo. Sagot ni Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakaunawa. At nagpapasalamat ako sa pagtatanggol mo sa akin. Ang mga mata ni Jake ay nagliliwanag sa pagpapahalaga. Belle, hindi ko may paliwanag kung gaano ako nagpapasalamat. Alam ko na nagkamali ako sa simula, ngunit ngayon ay handa ko nang ipakita sa iyo ang totoo kong nararamdaman. I love you, Belle.
Salamat sa Jake. Sagot ni Belle. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtanggap at pag-unawa. Sa ngayon ay hindi ko na muna sasagutin yan. Pero sana, maging aral na rin ito sa'yo na kahit gaano ka pa kagwapo, ay wala kang karapatang manloko ng babae. Wala kang karapatang paglaruan ng damdamin ng kahit sino. Noted, Belle. Sana pwede pa rin tayong maging magkaibigan, sabi ni Jake. Pangalawa, piliin mo rin kung sino ang mga magiging kaibigan mo. Hindi lahat totoo sa'yo. Pero ako, kung ano ang nakikita mo sa akin, totoo yon. Sa'yo ko lang ipinapakita ang tunay na ako. Ibig bang sabihin, magkaibigan pa rin ba tayo? Mapapatawad mo pa ba ako, Belle? Tanong ni Jake. Oo, Jake. Lahat naman deserve ng second chance. Kaya oo, pinapatawad kita at magkaibigan pa rin tayo. Maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon, Belle. Ngunit paano kung sabihin ko sa'yong gusto ko ring humingi ng pagkakataon para sumugal sa'yo? Manalo man o matalo? Tanong ni Belle. Oo, Belle. Manalo man o matalo. Porsigidong sabi ni Jake. Sige, magkano ba ang pusta? Biro ni Belle. Habang naglalakad ang dalawa papalayo sa quadrangle, ang kanilang mga puso ay punong-puno ng pag-asa at bagong pag-asa para sa hinaharap. Umaasa si Jake na mapapasa kanya si Belle, hindi man ngayon ngunit handa siyang maghintay pagdating ng tamang panahon.